guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening dito. At eto, may pag-uusapan tayo. Siyempre, i-congratulate muna natin si Alex Ayala na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. So, champion siya sa WTA dito sa Washington DC, no? So, congratulations, Alex, ha. So, nakakatuwa kapag meron tayong mga kababayan na ganitong nagtatagumpay at itinataas ang karangalan, bandila ng Pilipinas. Pero ito ang pag-uusapan natin. Paano naman kung may vice presidente ka na kahihiyan ang ibinibigay sa ating bansa, di ba? Kahihiyan ang ibinibigay sa pagpunta niya sa ibang bansa at mga pagsasalita niya ron, kahihiyan ang inaabot ng Pilipinas. Kahihiyan hindi lang sa mata ng mga kapwa natin Pilipinong matitino, kundi pati sa mata ng mga banyaga o ibang lahi. Okay. At yan ang ating pag-uusapan sapagkat meron akong nakitang isang post, no? Galing post ng isang banyaga na nagkomento siya patungkol sa sinabi nito ni Inday Sayad na kaya niyang magbayad ng 5,000 para ipapatay ang mistress kung sakaling meron ang kanyang asawa. In short, riding in tandem. At ito ay pinag-uusapan na ng maraming mga taga-ibang bansa o ibang lahi maging dito sa Canada. Katunayan, meron akong kaibigan, no, na nagsabi, napaka-stupid raw ng ating Vice President. Bakit daw niya nasabi yon? Ito ay isang Canadian, foreigner, Foreigner ang nagsabi nito sa akin, Bakit daw ganun yung ating Vice President? What the heck? So ngayon, mga didilis, ano ngayon ang kaya nating sabihin sa mga ito at ipaliwanag? Pero para mas maganda, guys, ito, panoorin natin ang video at ating himay-himayin ang kanyang mga sinasabi, di ba? Alam nyo guys, ito ay nakakahiya sa ating bansa, nakakahiya sa mga Pilipino na dadamay. Isipin mo saan ka naman nakakita, Vice President ng isang bansa, may saltik. Vice President ng isang bansa, si Raulo. Vice President ng isang bansa, Bratinela. Vice President ng isang bansa, may sayad. O, di ba ga? O, eto. Sama-sama natin, panoorin. Let's go. Listen to this. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That's how bad our gun problem is. O, di ba? Sabi niya. Di ba? That's how bad, di ba? Napakasama, di ba? Inuulit lang niya. Di ba? Ang sinasabi ni Sayad rito na kaya niyang mag-hire ng 5,000 sa halagang 5,000 piso lang. Di ba? Riding in tandem, what the heck? To me, if it's true that you can hire a person for 5,000 pesos only to kill another person, then this represents something much bigger than just a gun problem. O, di ba ga? Isipin mo hindi siya makapaniwala, guys, represents just how cheap human lives are. O, di ba? Kakahiya. Para sinasabi niya, mga didilis, makinig kayo, ganyan daw, parang ipinapakita rito ni Inday Sayad, ganyan kamura ang buhay ng isang tao. Isipin mo, galing sa isang Vice President at ito ang sinasabi ng taga-ibang lahi na ang Vice Presidente natin, no, ang tingin sa mga tao ay napakamura lang. Sa halagang 5,000, pwede na niyang kitilin ang buhay at kunin ang buhay nitong mga ito. Di ba? Ang galing, nakakahiya talaga. In the Philippines. And another thing. O yan, nabanggit pa, in the Philippines. Talagang kilala niya. Vice President talaga, Philippines. What the heck? Which I find really bizarre is why is the anger directed at the mistress? Surely the anger should be directed at the husband. Tama! Tama! Buti pa to may common sense, no? Ang tanga talaga ni Sayad, Eto, parang gusto niyang sabihin na ang tanga talaga ng Vice President ninyo. Isipin ninyo, bakit siya magagalit ay dun sa mistress na ang dapat naman nagalit niya ay dun sa kanyang asawa. Siya nga naman, di ba? Bakit ka dun sa mistress magagalit? Malay ba, kung binola nung mistress mo yung anong asawa mo yung mistress? Yung kabit, binola-bola at sinabi na wala siyang asawa, binata, hiwalay, o di ba ga? At yan ay nangyayari at maraming kaganapang ganyan. Tama naman siya, bakit ka magagalit ay dun sa niloko? Niloko na nga ng asawa mo, di dapat dun ka magalit sa asawa mo. Dapat ang ipapatay mo yung asawa mo. Hindi ang kabit. Di ba? Malay ba? Siya nga naman, buti pa itong taong ito nag-iisip, di ba? Buti pa ito nag-iisip itong foreigner na ito. Pero sa totoo lang, mga didilis, makinig kayo, ang tingin niya kay Inday Sayad ay tanga. Ang tingin niya kay Sayad talagang may saltik.
at wala sa tamang pag-iisip. Sasabihin nyo na naman, itong foreigner na ito nakatanggap ng maleta. Malita pala, sorry. Ano, kung sino man itong foreigner na to, mag-ingat ka, malamang-lamang, sasabihin ng didilis sa'yo, nakatanggap ka ng malita. Diba? Kung taga saan ka man. Kita mo, may magpo-post yan. Ito, tumanggap ito ng malita. Sigurado yan, what the heck. Yeah. He's the guy who's made the commitment in the relationship. In most cultures, in most countries, people would blame the husband or the person who's doing the cheating. O, siya nga naman. Di ba? Sabi niya, ha? Most of the times, most of the, other countries, ha? Kapag ganito, na may mga cheating, ang sisisihin, mismo yung lalaki. Dahil siya naman yung nanloloko, Tama naman, di ba? Ay, parang pati nga sa ibang bansa yata, may mga batas na ganyan, Di ba? Tapos talagang maliwanag yung pag-iisip nitong foreigner na ito. Talagang nasa normal, talagang ang tingin niya kay Sayad by Sayad. Si Sayad ay saltik na saltik. Okay. They're the ones who are breaking the commitment. Yeah, The mistress, she is not breaking the commitment. Correct! Yung kabit daw, hindi naman ito binibreak yung commitment. Bakit? Wala naman siya commitment kay Sayad. Ang nagbe-break ng commitment, ang nagsisira ng commitment ng sumpaan ay walang iba kundi yung lalaki. Kaya itong si Inday Sayad na tatanga-tanga, bakit mo nga naman ang pag-iinitan na yung kabit, ba't hindi mo pag-initan ay yung gumawa ng paraan para, magkakabit. Kaya pag-initan mo yung lalaki, yung asawa mo, tatanga-tanga ka na naman, Hindi lang nito madirektang ikaw ay sabihin na ikaw ay bobo kasi siguro naiisip niya, hindi, vice president pa rin ito ng ibang bansa kahit ba ito ay saltik Kahit ba ito ay tatanga-tanga, kaya lang, vice president pa rin ito Di ba? Why are we blaming her? Tama. Yun. Mga didilis ha? Ito ang ating sinasabi, di ba guys? Nakakalungkot na katotohanan. Naisipin mo, pati mga taga-ibang bansa ay may interpretasyon ng ganyan. Nakakalungkot ang naharapin ng katotohanan na ang tingin ng mga taga-ibang bansa, ibang lahi sa ating vice presidente ay talagang may saltik. Bagamat, hindi naman talaga sila nagkamali. Totoo naman yung kanilang hinala. Totoo naman yung kanilang tingin. Totoo naman yung kanilang pananaw at pagkakilala sa vice presidente ng Pilipinas. Diba? Totoo naman na ang vice namin. Pasensya na! Sa mga taga-ibang lahi, wala kaming magawa ngayon. Talagang ganyan ang vice presidente namin. Talagang may sayad dyan. At kami ay nagkamali, pinagsisisihan ng Pilipino, pinagsisisihan ng mga karamihan sa mga Pilipino ang pangyayaring ito, no? So, wala talaga kami magagawa sa mga taga-ibang lahi dyan, ha? Pasensya na kayo sa amin. Medyo nabudol talaga kami, no? Hindi naman namin akalain na ganyan. Nalalabas pala ang pagkasaltik niya kasi hindi naman namin kilala talaga yan na may saltik. Dahil, tsaka hindi naman namin kilala talaga kung sino yan si Inday Sayad, Kundi lang dahil kay PBBM, hindi naman yan namin binoto, Parang si Fentaboy, kung hindi lang lumapit yan sa Ilocos Norte noon, hindi naman iboboto namin yan Dahil lumapit lang yan sa mga Marcos, kaya ibinoto namin. So, the same dito sa anak niyan si Sayad. So, hindi naman namin akalain na yung tatay may sayad, mas may sayad pala itong anak. May saltik, di ba mga didilis, di ba? Proud na proud kayo rito, di ba? So, buti na lang si Ayala nanalo kahit papaano naibsan yung kahihiyan na dinadala nitong si Inday Sayad sa Europa, di ba? Isipin mo nasa Europa nagkakalat. At isinama pa yung iba pang aso niya ron, yung iba pang tae. Di ba? At nagtutur, gastos ng Office of the Vice President. Gastos ng pera ng taong bayan. Sasabihin na naman nila, hindi, sariling pera. Paano kayo nagkakira ng kita pera? Wala naman kayong anong pangalan nito? Wala naman kayong trabaho. Hindi naman malakas ang social media nyo. Buraot nga kayo Tapos ngayon pabiyahe-biyahe lang kayo. Tutot niya. So, eto guys maliwanag, isang katotohanan na wala tayong magagawa. At least, marami na ng mga taga-ibang lahi na nagsasabi na etong vice presidente natin ay siraulo talaga at may sayad. Diba? Isipin mo nga naman, buti pa to may logic, no? Pero yung mga didilis talagang pinagtatanggol pa, ang sasabihin nila, hindi, splice yan. Hindi nakuha ang buong konteksto. Kahit pag ikot-ikutin mo man ang mundo, anong konteksto ang hahanapin mo ron? Napakasimple lang naman nung analogy niyang yun. Diba? Basta't siya ay may kakilalang pwedeng pumatay sa halagang 5,000. Tapos ang usapan. At ang sabi ng foreigner, ganun lang pala kamura ang buhay ng tao dyan sa Pilipinas. Ngayon,
kagandahan lang. Alam niyo kung ano lang ang positive rito, at least nakita naman ng ICC na totoo nga na itong mga mag-aamang ito talagang may saltik sa utak at talagang kayang magpapatay. Kayang umarkila ng riding in tandem para pumatay, kumitil ng buhay sa napakahalagang mura, $100 lang. Again, uulitin ko less than $100. Pwede nang kitilin ng isang buhay ng isang tao dyan sa Pilipinas. O, di ba? So, at least pinagtibay nito ang kanilang nakikita na si Fentaboy ay talagang dapat makulong at dapat ay iuwi ng nasa garapon. Di ba? O, dahil dito sa kay Inday Sayad na ito. O, di ba ngayon, pati mga taga-ibang bansa, ang masasabi na lang deserve ni Fentaboy na makulong. At si Inday Sayad, deserve din na makulong. Bakit? Dahil sa Pilipinas, napakamura lang naman pala ng buhay. Guys, alam nyo ito may epekto na sa mga turista. Pati sa turista natin, yung mga gusto magpunta sa Pilipinas, natatakot. Bakit? Napakamura daw ng buhay sa Pilipinas. So pinapalabas nito na napakagulo sa Pilipinas. Bakit? Kung ganyan ang kalakaran ng buhay, halagang 5,000 ay pwede nang ipapatay ang isang tao. Ibig sabihin yan, yung bansang yan, ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng krimen, bagamat hindi naman totoo. So sinisira talaga ni Inday Sayad ang turismo, negosyo sa Pilipinas. Talagang walang pagmamahal ito sa Pilipinas, di ba? Hindi kasi nga naman ang mga taga-sunod niya, mga tambay naman, mga walang trabaho, tambay lang, mga patay gutom, di ba? Wala tayong magagawa. Kaya ganyan siya, di ba? Wala silang pakialam. Kasi nga, yung mga didilis, umaasa lang sa ayuda, umaasa sa pang-i-snatch, pamumulot ng pagpag, di ba? Tamad magtrabaho, pasaway sa gobyerno. Diba? So yan kasi ang kanyang mga taga-sunod. Kaya kay Inday Sayad, okay lang masira ang Pilipinas. Sabi nga niya, wala siyang pakialam. Diba? Basta siya masarap na ang buhay. O diba, mga didilis na mga hinayupa kayo? Tatanga-tanga lang kayo? Pati si Inday Sayad ninyo, ayaw kayong tulungan. Pero, ano nangyayari? Duterte Paris! Tingnan nyo yung Davao City. Diba? Singapore. Ang ganda raw sa Davao. Ano yung maganda sa Davao City? Paano naging maganda yung binabaha kahit walang ulan? Saan naging maganda yung pagbaha nagpapala ka ng putik palabas ng bahay? Tapos ang masama pa nito, wala namang bagyo. Di ba? Nagkahamog lang, bahana. Nung umambon, hanggang dibdib. Nung umulan, lampas bubong. Tapos sasabihin nyo, maganda, Singapore. Ewan ko sa inyo. So yun lang guys. Kaya ang inaabot ng Pilipinas at ng mga Pilipino kay Inday Sayad. What the heck? Ang mga bobong didilis at may sayad dyan. Nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! What the heck?